Alam mo ba yung pakiramdam na parang may nagtutulak sa'yo sa isang bagay na di mo maintindihan? Ganon ang nangyari sa akin nang tanggapin ko yung trabaho bilang night guard sa lumang bodega sa labas ng syudad. Walang tao, malayo sa kabihasnan. Perfect sana para sa isang taong tulad ko na gusto lang ng katahimikan, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Naghahanap lang ako ng panibagong simula, isang tahimik na buhay. "Medyo luma na yan, pre," sabi ng foreman na si Mang Tonyo habang iniikot namin ang lugar. "Pero solid pa ang struktura. Ang problema lang, medyo malayo at madalas walang signal. Pero malaki ang sweldo at di ka masyadong gagabihin sa trabaho. 8 oras lang." Ang bodega mismo, parang nalimutan na ng panahon. Malaki, gawa sa luma at kalawangin na yero. May mga bahagi na gawa sa bato na parang mga lumang balwarte. Ang paligid puro damo at sa likod may ilang punong balete na nakakalat. May kakaibang amoy ng alikabok, kalawangin at kung ano pa. Hindi ko gaanong pinansin noon. Sanay ako sa ganon. Probinsya ang kindalakihan ko kaya pamilyar sa akin ng ganitong mga lugar. Ang unang gabi ko, tahimik. Sobrang tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng kuligrig at minsan ang tahol ng aso sa malayo. Naglakad-lakad ako, chinek ang mga pintuan, mga bintana. Lahat secured. Ang flashlight ko lang ang tanging liwanag ko sa gitna ng kadiliman. May isang maliit na guardhouse sa tabi ng gate. Doon ako magpapahinga at magbabantay. May lumang radyo pero puro static lang. Sa gitna ng shift, medyo nangangasim ang pakiramdam ko. Parang may lamig na bumabalot sa akin kahit mainit naman ang gabi. Akala o napagod lang ako sa biyahe at sa adjustment sa bagong trabaho. Nagtimpla ako ng kape, pilit na pinipigilan ng antok. Mayroon akong narinig. Isang tunog, parang malalim na pag-ungol na nanggagaling sa loob ng bodega. Sandali akong napahinto. Akala ko pusa lang o kaya daga. Pero masyadong malalim para sa mga yun. Bahagya akong kinabahan pero pinilit kong isang tabi. Guni-guni lang yan, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko pa alam noon ang pagtanggap ko sa trabahong yan. Ang pagpasok ko sa lumang bodegang yan ay hindi lang basta pagkuha ng panibagong trabaho. Ito ay pagpasok sa isang kwento, isang alamat na matagal nang naghihintay na mabuksan. Ang tahimik na simula ay simula lang ng isang bagay na mas malalim, mas nakakahilakbot at mas nakakapagpabago ng buhay. Ang sumunod na mga gabi, medyo normal pa rin. Nag-iikot, nagbabantay, umiinom ng kape para hindi antukin. Pero unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na lang ito basta ingay ng daga o pusa. Nagsimula sa mga tunog. May narinig akong parang malalim na bulong na nanggagaling sa labas, sa bandang likod ng bodega kung nasaan ang malalaing punong balete. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero parang may nag-uusap. Pinilit kong intindihin pero sa tuwing susubukan kong makinig ng maayos, nawawala ito.
Naalala ko ang mga kwento ng lola ko noon tungkol sa nuno sa punso. Mga maliliit na matanda na nakatira sa mga punso o sa mga matatandang puno tulad ng balete. Sila daw ang may-ari ng lupa at dapat ay igalang. Kapag nagalit mo sila, magkakasakit ka o kaya ay mawawala ka. Palaging may babala. Huwag kang maging bastos sa paligid ng balete. Baka may nuno. Noon, tawanan lang namin iyon. Isang kwentong pantakot sa bata. Ngayon, iba na ang dating. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng bodega, papalapit sa balete, narinig ko ulit ang mga bulong. Mas malinaw ngayon. Parang tinatawag ang pangalan ko. Ador, Ador. Mahina, halos singaw ng hangin lang, pero sadyang nakakakilabot. Nanindig ang balahibo ko. Nagmadali akong bumalik sa guardhouse. Nilak ko ang pinto. Pinilit kong pinapakalma ang sarili ko. Hangin lang yan. Guni-guni lang. Pero paano ko narinig ang pangalan ko? Simula noon, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa sa bodega. Parang may nakatitig sa akin mula sa dilim. Ang mga bulong ay naging mas madalas. Minsan, parang may naglalakad sa labas ng guardhouse. Ang bawat hakbang ay parang mabigat. Pero paglabas ko, wala namang tao. Walang anino. Ang lamig ay mas naging matindi. Hindi ito lamig ng gabi. Ito ang lamig na tagos sa buto, na parang may hindi nakikitang presensya sa tabi mo. Ang mga kwento ng nuno sa punso, ng mga nilalang na nakatira sa mga puno ay biglang nagkaroon ng sariling buhay. Ang bawat kaluskos, ang bawat bulong ay hindi na basta ingay lang. Ito ay babala. Babala mula sa isang bagay na matagal nang nariyato. Isang bagay na nakatira sa paligid ng bodega na matagal nang nanahimik. Ngayon, parang may nagising. Hindi na ako mapakali sa guardhouse. Sa bawat bulong ng hangin, sa bawat tunog sa labas, napapalingon ako. Ang trabaho na akala ko'y tahimik ay naging sanhi ng pagkabahala ko. Isang umaga, pagkatapos ng shift ko, habang naglalakad ako pauli, may nakita akong kakaiba malapit sa isa sa mga punong balete. Isang maliit na tumpok ng mga dahon, at sa gitna nito may ilang butil ng bigas at isang maliit na buhok na kulay abo. Mayroon din dong lumang barya. Hindi ko pinansin sa simula, baka kalat lang. Pero kinabukasan, may nakita ulit ako. Sa ibang balete naman, mas malaki ang tumpok ng bigas. May kasama ng maliit na prutas na hindi ko kilala at isang maliit na puting tela. Para itong mga handog o alay. Bigla akong kinilabutan. Ang mga kwento ng lola ko tungkol sa nuno sa punso ay nagbalik sa isip ko. Hindi lang sila basta nananakot, kundi nang hihingi rin sila ng respeto at minsan handog. Kung hindi, magagalit sila. Ang mga handog na yan para sa kanila siguro. Dahil sa takot at sa pagnanais na hindi sila magalit, nagsimula akong maglagay din ng handog. Maliit na prutas, ilang butil ng bigas, o minsan barya. Inilalagay ko ito sa ilalim ng isa sa mga malalaking balete habang bumubulong ng tabi-tabi po.
ang lumang pamamaraan ng paghingi ng paumanhin sa mga hindi nakikita. Pero imbes na mawala ang mga bulong at ang kakaibang pakiramdam, lalo itong lumala. Parang nagkaroon ako ng koneksyon sa kanila. Parang nagsimula silang magtiwala sa akin o kaya ay naging mas agresibo dahil nakita nila na pinapansin ko sila. Ang mga bulong ay naging mas malinaw. Hindi na lang ador. Minsan naririnig ko ang mga pangalan ng mga lumang kagamitan sa bodega o kaya ay mga petsa na hindi ko maintindihan. Parang may nagpapahiwatig ng isang bagay, isang sikreto na nakatago sa loob ng bodega. Ang mga aso sa baryo, dating tahimik, ay nagsimulang mag-alulong tuwing gabi, lalo na kapag nasa paligid ako ng bodega. Ang tunog na yan, nakakapanindig balahibo. Sa kultura namin, kapag umalulong ang aso ng gabi ng walang dahilan, may dumarating na nilang na hindi nakikita. Ang mga kwento ng nuno sa punso, ang alulong ng aso, ang mga handog na nakita ko, lahat ay nagsasama-sama. Bumubuo ng isang nakakakilabutang palaisipan. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, mas lalo akong naging maingat sa trabaho ko. Hindi ko na basta pinababayaan ang mga kaluskos. Mas matindi na ang takot ko, pero mas malalim din ang kuryosidad ko. Pakiramdam ko, may isang babay na kailangan kong malaman, isang sikreto na nakatago sa bodega. Isang gabi, habang naglilinis ako sa isang lumang opisina sa loob ng bodega na halos hindi na ginagamit, may nakita akong kakaiba. Sa ilalim ng isang selyadong kahon, may nakasiksik na isang lumang aklat. Mukha itong journal, balat ang takip at napakaluma. Punong-puno ng alikabok at amoy luma. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mga pahina ay dilaw na at medyo nabubulok. Ang sulat kamay ay luma, parang sa nakaraang siglo pa. At ang mga nilalaman, mga entry tungkol sa bodega. Mga petsa na hindi ko maintindihan, mga listahan ng mga inimbak na bagay, pero may mga bahagi na sadyang nakakalilabot. May mga guhit ng mga tao na may mga kakaibang mata at mga nilalang na parang mga anino. At sa ilang pahina, may mga simbolo na hindi ko kilala at mga salita na sa tingin ko ay lumang lengguwahe. Ang pinaka-nakakalilabot ay ang paulit-ulit na pagbanggit sa bantay at puno. Ang bantay ng puno, ang paghuni sa ilalim ng puno, ang kapangyarihan ng puno. At may isang entry na nagbanggit ng isang kasunduan o kontrata na ginawa daw ng mga dating may-ari ng lupa. May isang partikular na guhit na nagpatigil sa akin, isang malaking puno, at sa ilalim nito may mga maliliit na figura na nakabalot sa anino. Nakayuko. Sa taas ng puno, may isang malaking mata na nakatingin sa kanila at sa ibaba may isang pangalan na nakasulat sa lumang sulat kamay, Engkanto. Ang Engkanto sa kwentong bayan namin ay mga nilalang na nakatira sa mga puno, sa mga bundok o sa mga ilog. Hindi sila masama sa simula, pero kapag ginulo mo sila o linabag mo ang kanilang teritoryo, magagalit sila. May kapangyarihan silang bigyan ng swerte o sumpa. Ang mga balete sa kultura namin ay kilala bilang tahanan ng mga engkanto. Ang lumang aklat na ito,
parang diary ng dating may-ari o ng isang taong may alam sa sikreto ng bodega. Naglalaman ito ng mga patunay na ang mga nuno sa punso at ang mga engkanto ay hindi lang basta kwento. Sila ay totoo at ang bodegang ito ay nasa gitna ng kanilang teritoryo. Ang aklat ay hindi lang basta aklat. Ito ay isang pambunggad sa isang mas malalim, mas matandang katotohanan na matagal nang inilibing. Pagkatapos kong makita ang lumang aklat, hindi na ako mapakali. Ang mga kwento ng nuno sa punso at engkanto ay hindi na lang basta alamat. Sila ay totoo at sila ay narito sa bodega. Ang mga bulong ay naging mas malinaw, parang may humihinga sa tabi ko. Minsan, naririnig ko ang pangalan ko na binabanggit na parang nasa likod ko lang. Pero paglingon ko, wala namang tao. Nagsimulang gumalaw ang mga bagay sa guardhouse. Sa simula, maliit lang. Ang kape ko, minsan may nakita akong alon, parang may pumitik sa gilid. Ang ballpen ko, biglang gumulong sa sahig kahit patag naman ang mesa. Pinilit kong isang tabi. Baka guni-guni ko lang dahil sa pagod at takot. Pero isang gabi, habang nakaupo ako sa upuan, nakita ko ang flashlight ko sa mesa na nakasindi. Dahan-dahang gumalaw. Hindi ito basta nahulog. Parang itong may nagtulak at pagkatapos dahan-dahan itong gumulong at nahulog sa sahig. Tumama ito sa aking paa. Manindig ang balahibo ko. Tumayo ako agad. "Sino yan?" sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig. Pero walang sumagot. Taning ang huni ng kuliglig at ang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Nagsimula akong makaramdam ng presensya sa tabi ko. Hindi lang basta lamig. Isang pakiramdam na may nakatitig sa akin na parang malapit na malapit. Halos humihinga sa leeg ko. Sa sobrang takot, umupo na lang ako sa sulok ng guardhouse, yakap-yakap ang sarili ko. Minsan, may nakikita akong mga anino na dumadaan sa bintana ng guardhouse. Mabilis lang, halos hindi mo makita. Pero sapat na para magulantang ako. Hindi ito tao, masyadong mabilis. Parang mga nilalang na gawa sa usok o anino. Ang mga engkanto na sinasabi sa aklat. Ang mga nilalang na nakatira sa mga puno. Sila ba yon? Sila ba ang nagpaparamdam sa akin? Hindi na ito basta kwento. Ito na ang realidad. Ang bodega ay hindi lang isang bodega. Ito ay tahanan ng mga nilalang na ito at ako, ang bantay, ay naging biktima ng kanilang presensya. Unti-unti kong nararamdaman na hindi na lang ako nagbabantay sa bodega. May nagbabantay na rin sa akin. Ang mga sumunod na araw ay naging bangungot. Hindi na ako makatulog ng maayos. Ang mga tunog, ang mga bulong, ang pakiramdam ng presensya ay sumusunod sa akin kahit sa bahay. Nagsimula akong makakita ng mga bagay na wala naman doon. Minsan, habang naglalakad ako sa labas ng bodega, nakikita ko ang mga punong balete na parang may mukha nakatingin sa akin. Ang mga sanga ay parang mga kamay na sumisigaw o kaya ay bumubulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Ang mga aniw sa bodega, dati mabilis lang, ngayon ay mas nagiging malinaw. Minsan, nakikita ko silang gumagalaw sa gilid ng aking paningin, parang maliliit na figura na mabilis na nagtatago. Ang mga nuno sa punso, hindi lang sila basta nasa kwento, sila ay nasa harapan ko pero hindi ko sila makita ng buo. Nagsimula akong makarinig ng mga tawanan, minsan malakas, minsan parang bulong lang, tawanan ng mga bata na nanggagaling sa loob ng bodega. Pero alam kong walang bata sa loob.
Ang tawanan na yun mas nakakakilabot kaysa sa ingay. Kinakausap ko na ang sarili ko. Hindi totoo yan, Ador. Napapagod ka lang. Stress lang yan. Pero alam kong hindi. Ang mga nangyayari ay hindi na normal. Ang mga tao sa baryo, dati pala kaibigan, ay nagsimulang umiwas sa akin. Kapag naglalakad ako, parang may bulungan silang naririnig ko. May mga matatanda na tumitingin sa akin ng kakaiba, parang naaawa o kaya ay takot. Nagsimula akong magduda. Alam ba nila ang nangyayari sa akin? Alam ba nila ang tungkol sa bodega? May isang matanda na lumapit sa akin sa tindahan. "Mag-ingat ka, iho," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. "Huwag kang magpagabi sa labas at huwag mong susubukang galawin ang mga puno." Hindi niya sinabi ang nuno, pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang komunidad na ito, may alam sila sa sikreto ng bodega at sa mga nilalang na nakatira sa paligid nito. Ang pagbabago ko ay hindi lang sa paningin ko. Ang katawan ko ay nagsisimulang manghina. Madalas akong sumasakit ang ulo. Nilalagnat ako pero walang lagnat. Parang may pumapasok sa loob ko na nagiging sanhi ng aking pagbabago. Ang nuno, ang engkanto ay hindi lang basta nangungugulo. Sila ay pumapasok na, nagpaparamdam sa bawat hibla ng aking pagkatao. Ang bawat pagtulog ko ay naging bangungot. Hindi na lang basta masamang panaginip. Ito ay parang totoo. Isang gabi, napanaginipan ko ang bodega, pero hindi ito ang bodega na kilala ko. Mas luma pa. Ang mga punong balete sa likod, mas malaki, mas nakakatakot. Sa panaginip, gabi, at ako nakatayo sa gitna ng mga puno kasama ang mga maliliit na figura na gumagalaw sa paligid ko. Ang mga nuno. Nagsisimula silang magbulong sa akin. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero nararamdaman ko ang lamig ng kanilang hininga sa aking muka. Ang kanilang mga mata, maliit, pero nagniningning sa dilim. Pagkatapos, lumabas ang isang malaking anino mula sa ilalim ng pinakamalaking balete. Ito ang engkanto. Hindi ito tulad ng mga nuno, mas malaki. Parang isang higanting anino na may mga pulang mata. Ang kanyang boses malalim, parang kulog. "Ang lupaing ito, amin," ang sabi niya sa panaginip ko. "Matagal na, bago ka pa ipanganak." Nakita ko ang mga imahe na naglilitawan sa aking panaginip. Mga taong lumang-luma, nagdarasal sa ilalim ng puno, naglalagay ng mga handog. At pagkatapos, isang kontrata, isang kasunduan. Isang kasunduan na ginawa ng mga dating may-ari ng lupa, ang mga ninuno ng kasalukuyang may-ari ng bodega. Isang kasunduan na dapat silang magbigay ng proteksyon sa mga nilalang ng puno kapalit ng kapayapaan sa lupain. Pero hindi ito kapayapaan. Ito ay isang uri ng pagkakulong. Ang mga dating may-ari ay naging bahagi ng kasunduan. Ang kanilang mga kaluluwa, ang kanilang mga kapalaran ay nakatali sa lupa. At ngayon, ako, ang bagong bantay, ay naging bahagi ng kasunduan. Nagising ako na pawis, nanginginig ang buong katawan ko. Ramdam ko pa rin ang lamig sa panaginip, ang bulong ng engkanto.
Hindi lang ito basta panaginip. Ito ay isang alaala, isang babala na inilabas ng bodega ng mga nilalang na nakatira doon. Ang lumang aklat, ang mga handog, ang mga bulong, lahat ay nagkokonekta. May kinalaman ito sa pamilya ng mga may-ari ng bodega at sa kung bakit nila pinabayaan ang bodega sa loob ng mahabang panahon. Ang sumpa ay hindi lang nasa lupa. Ito ay nasa dugo, nasa kasaysayan ng pamilya. Pagkatapos ng ritual ni Aling Azon, nagulantang ang lahat. Ang nanay ni Lita ay umiiyak. Hindi makapaniwala. Si Lita ay nakatulala. Parang hindi niya maintindihan ang lahat na nangyayari. Pero nakita ko sa mata niya ang takot. Isang takot na hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Kailangan nating ilayo si Lita sa bahay na yon, sabi ni Aling Azon. Ang boses niya ay nagmamadali bago pa tuluyang maging buo ang pagbabago. Sinubukan naming dalhin si Lita palayo. Ang mga magulang niya ay nag-empake ng gamit, nagpasisyang lumipat muna sa ibang lugar. Pero habang papalapit ang gabi, mas nagiging malala ang kondisyon ni Lita. Ang kanyang balat ay nagsisimulang magkaroon ng mga mantsa, parang lumalabas ang ugat. Ang kanyang mata ay lalong nagiging kulay kahel. Nagsimulang kumalat ang bali-balita sa aming baryo. Mga bulungon, mga tingin. Alam nila. Ang mga matatanda na nagbabala sa amin tungkol sa bahay, alam nila ang sikreto nito. At ngayon, alam din nila na may isa sa amin ang may kinalaman sa kwento. Habang papunta kami sa bus terminal, nagsimulang umugong ang hangin. Hindi ito normal na hangin, malamig at may bahid ng amoy ng patay na bulaklak. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsisimulang magpaputol-putol. Ang mga aso sa paligid ay nag-aalong. Isang nakakakilabot na tunog na bumubuo sa dilim. Ang along na yon, yung tipong umiiyak ang mga aso kapag may dumarating na nilalang ng gabi. Si Lita ay nagsimulang manginig. Pagkatapos ay umiyak. Hindi iyak ng takot, kundi iyak ng galit, ng pagtutulon. Ang boses niya ay lumalalim at ang kanyang mga daliri ay humahaba. Parang may pumipigil sa kanya, isang puwersa na hindi nakikita. Naramdaman namin ang presensya ng isang bagay. Ito ang bahay o ang sumpa ng bahay na sumusunod sa amin. Ang mga bulong ng hangin ay naging salita, mga babala na hindi kami makakatakas. Hindi kayo makakatakas, bulong ng hangin. Dito kayo nabibilang. Pagdating namin sa terminal, biglang nawalan ng kuryente. Sumigaw ang mga tao. Sa dilim, narinig namin ang tunog ng paghaspas ng pakpak. Malaki, napakabigat, nanggagaling ito sa itaas. Si Lita ay biglang bumagsak. Ang kanyang katawan ay nanginginig, parang may nakikipaglaban sa loob niya. Ang kanyang mata ay nag-iiba, parang may nagpapalit-palit na kaluluwa. Isang Lita na kilala namin at isang bagay na matagal nang naghihintay na lumabas. Hindi na kami makakatakas. Ang sumpa ay sumusunod at hindi ito bibitaw hanggat hindi ito nakukuha ang sa kanya. Pagkatapos ng panaginip na yun, desperado na akong umalis. Hindi ko na kaya. Hindi lang ito trabaho. Ito ay isang bilangguan. Sinubukan kong tawagan ang foreman na si Mang Tonyo, pero walang signal ang telepono ko sa loob ng bodega. Pilit akong lumabas. Pero sa tuwing susubukan kong lumabas, parang may humaharang. Ang gate na kanina'y bukas ay biglang bumagsak at nasara na parang may hindi nakikitang puwersa ang nagtulak. Ang kalawangin na kadena ay umugong. Hindi ka makakaalis. Ang bulong ng hangin na ngayon ay mas malinaw kaysa kailanman.
Ito ang boses ng engkanto o ng mga nuno. Sinubukan kong sumigaw. Sumigaw ako ng malakas, umaasa na may makakarinig. Pero ang aking boses ay parang nilunok ng dilim. Taning ang huni ng kuliglig at ang tunog ng hangin ang sumagot. Nagsimula akong makakita ng mga anino sa paligid ko. Ngayon, mas marami sila. Maliliit, mabilis gumalaw, parang mga bata na naglalaro. Pero alam kong hindi sila bata. Sila ang mga nuno. Nagsisimula silang umikot sa akin. Ang kanilang mga bulong ay naging isang malakas na chorus. Ang hangin ay naging mas mainit. Ang amoy ng alikabok at kalawang ay nagbago. May halo na ngayon ng kamoy ng lupa at lumang dahon. Ang kapaligiran ay parang humihinga, parang buhay. Ang mga ilaw sa loob ng bodega ay nagsimulang magpaputol-putol hanggang sa mawala ang lahat. Naging ganap ang dilim. Ang anging liwanag ko ay ang flashlight ko, pero mahina na ang baterya. Nagsimula akong tumakbo sa loob ng bodega, pilit na naghahanap ng ibang paraan para lumabas. Pero bawat pinto na subukan kong buksan ay nakakandado. Bawat bintana ay selyado. Ang bodega ay parang isang higanting kulungan at ako ang preso. Sa gitna ng takot ko, may narinig akong mahinang tawanan. Hindi ito galit na tawanan, ito ay parang pagkutya. Ang mga nuno at ang engkanto, naglalaro sila sa akin. Ako ang kanilang bagong libangan. Ang lahat ng pagtatamka kong tumakas ay naging walang kabuluhan. Ang mga nilalang na pinaniwalaan kong alamat lang ay nagpapatunay na sila ay tunay at ako ay nakakulong sa kanilang teritoryo, walang makakatakas dito. Sa gitna ng dilim at ng aking desperasyon, napahiga ako sa malamig na sahig ng bodega. Ang aking hininga ay mabigat at ang aking puso ay bumibilis. Hindi ko na alam kung totoo pa ba ang lahat ng ito o kung nababaliw na ako. Ang mga bulong ay lalong lumakas, parang nasa loob na mismo ng utak ko. Ang tawanan ng mga nuno ay mas malinaw. Pero bigla, may narinig akong ibang boses. Hindi ito ang boses ng engkanto o ng nuno. Ito ay boses ng tao. Isang babae. Malungkot. Malalim. "Huwag kang lumaban," ang sabi ng boses. "Hindi mo sila matatalo." Nagulat ako. Sino yan? Nasaan yan? Ako ang bantay noon, ang pinili, tulad mo. Ang boses ay tila nanggagaling sa pinakamalaking balete sa labas ng bodega. Ito ang kaluluwa ng dating bantay o ng isang taong nakatali sa kasunduan. Isang multo. Hindi ito nakakatakot na multo na nagpaparamdam. Ito ay multo na nagbabahagi ng kaalaman, ng kwento. Ang lupaing ito itinayo sa kasunduan. Ang pamilya nag-aalay ng buhay kapalit ng yaman, kapalit ng kapangyarihan. Naintindihan ko na ang mga dating may-ari ng bodega, ang mga ninuno ng kasalukuyang may-ari ay gumawa ng isang kulam o kasunduan sa mga engkanto.
Ang kasunduan ay para sa yaman at proteksyon, kapalit ng isang tao sa bawat henerasyon na magiging bantay ng puno, na magiging alay para sa engkanto. Ang mga lumang kwento ng lola ko tungkol sa sumpa ng pamilya ay hindi lang basta kwento. Ito ay isang katotohanan. Ang aklat na nakita ko, ito ang dokumento ng kasunduan. Ang mga handog na nakita ko, ito ang mga alay. At ako, ang bagong bantay, ang susunod na alay. Hindi mo sila matatakasan. Ang sumpa ay nasa dugo, nasa lupa, nasa hangin. Ngayon, nasa iyo na rin. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking katawan. Hindi lang ito lamig ng takot. Ito ay lamig ng pagtanggap. Pagtanggap sa katotohanang hindi ako makakaalis. Ang kwento ng engkanto at nuno sa punso ay hindi lang basta nilalang. Sila ay mga nilalang na nakatali sa isang sumpa at ako ang bagong biktima nito. Ang multo ng dating bantay na nagbabahagi ng kanyang karanasan ay nagbigay sa akin ng kaliwanagan sa aking kapalaran.